Magandang araw. Gagawa na naman ako ng video ngayon. Tungkol to sa baka may malaking maitulong ko tungkol sa pag-pointing. At saka lilinawin ko lang kung ano talaga ang behind sa buong pag sinabi mong magpo-point ka ng manok. Ano talaga ang sikreto nun? I-reveal ko lang kung siguro pag sinabi kasing sikreto, hindi na sikreto pag i-reveal eh. Kaya ngayon, sana may makukuha kayong parang tinatago ng mga eksperto to eh. At saka hindi ko lang sure din kung alam ba nila na, dahil ang pagkakaintindi ko pag mag-explain yung iba, gumagawa sila ng program tapos ipapakita nila kaagad. Pero i-explain ko sa inyo, gusto ko kasing ang explanation talaga ng para makuha nyo ang buong idea, dapat talaga ang mag-explain sa inyo, hindi i-explain yung procedure, dahil pag merong kunting adjustment, hindi nyo alam kung paano kakalikutin eh. Kung meron lang kayong sinusunod na parang hindi nyo alam kaagad pag halimbawa magkakaroon ng diferensya, unless kung alam nyo ang buong principle nung ginagawa nyo. Kaya i-explain ko kung ano talaga ang pinaka-principle. Kumbaga parang kung ko sa ibang idea na kung halimbawa parang kung mekaniko ka, marunong kang mag-dismantle, marunong kang mag-assemble, pero mas lamang pa rin yung alam yung buong principle nung buong system nung makina. Parang ganun ba? Siya yung mas lamang dun sa marunong lang mag-assemble. Parang pointing din eh. Ang pointing, pag alam mo lang dahil in-instructionan ka lang or natuto mo lang dahil ginaya mo lang sa yung kasamahan mong handler, pero hindi mo alam yung principle, hindi mo makukuha eh. Hindi mo magawang parang i-push mo pa sa talagang mas maigi ang resulta eh. Kaya ngayon, ang idea talaga ng magpo-point ang manok guys, ang explanation nun, dahil ang manok nasa design nyo ng nasa system na ng manok, na pag ang manok ay magugutom yung manok, matik yun nasa system ng katawan ng manok na umaandar yung parang adrenaline niya. Matik yun eh, dahil ibon siya eh. Ang ibon kasi, lahat ng ibon sa buong mundo, kaya nga wala kang nakikitang ibon na namatay sa gutom. Dahil matik yun, once nga magutom sila, hindi nila, para silang umaandar yung power nila eh. Kaya makahanap sila ng pagkain, makagawa ng paraan, magiging matalino. Umaandar yung adrenaline nila eh. Kaya yung manok na kinukondisyon mo, pag once na gugutumin mo yun siya, matik yun, lahat nung system nung manok, parang ginawa siya ng Diyos na nakadesign na pag magutom siya, magiging parang ang energy niya lumalabas eh. Parang magsusuper yung lahat ng system niya eh. Kaya ngayon,
ang pinaka importante talaga sa magpo-point ka ng manok, doon pa rin sa pagkukondisyon mo. Dahil ang lahat nung gagamitin niyang power pag mag-point siya, parang kung magsusuper na yung ano niya, dahil umaandar na yung adrenaline niya, doon pa rin niya kinukuha yung buong lakas niya na doon niya magagamit pag mag-point siya eh. Ang idea, pag hindi nag-exercise yung manok mo, hindi mo prepare, ang magagawa lang niyang parang power doon sa pag-point niya dahil mag-i-empty na siya eh. Ngayon, kung halimbawa nagawa mo lang ng exercise 10% lang din ang magagamit niya doon pag mag-point ang manok. Kaya kung ang nagawa mo sa kanya ay 80%, ang exercise niya, ang pag-prepare mo, lahat nung kung paano mo siya ginawa para manalo siya, kung 80% din yung makukuha niya doon pag mag-point siya. Kaya kung pwede mong gawin 100% ang buong preparation mo sa conditioning mo doon niya kukunin eh. Lahat nung magiging ano siya sa pointing, doon pa rin niya kukunin kung paano mo siya ginawa pagkukondisyon mo. Kaya ngayon, kung 100% ang preparation mo, pagkukondisyon mo sa kanya, pag point niya, 100% din yung maibibigay niya doon. Kaya nga, ang maraming kumbo kasi sa pagpo-point eh. Yung sinabi ko ngayon, isa yon. Ngayon, pangalawa, dahil pag ma-empty siya, magiging ano siya eh, magiging parang super siya ba, magiging super saiyan siya. Dahil system niya yun eh, nasa system ng manok yun. Once magutom ang manok, umaandar talaga, parang magiging, kumbaga, since nag-umaandar yung adrenaline niya, hindi siya mapakali, maghanap siya ng pagkain, parang ganun ba? Magiging sharp siya. Matik yun. Hindi yun dahil magaling mag-pointing yung handler. Hindi ang magaling mag-pointing na handler, doon na yun sa timing eh. Dahil ang pag-pointing, nasa combination yun ng yung paano mo timplahan ng moisture. Dahil doon sa moisture, doon mo makukuha din yung timing nung palo niya na madiin. Dahil kung baga hindi magaan eh, hindi magaan yung palo niya, parang may halong power ba? Para bang sumuntok yung manok mo, hindi lang siya sumuntok. Mayroong halong parang malabrosli na pagkatira ba? Doon yun sa moisture. Kaya pag magaling na handler, magaling siya magpa-empty, timing yun eh. Tapos, magaling siya, dahil ang magaling na handler, nandun na yun nila kukunin sa hipo eh. Alam na nila ang hipo nung ito na moisture, tama to, o ito na moisture, kulang to. Kulang ng patukain mo ng pagpa-moisture na pagkain, painumin mo ng tubig. Pero guys, ang sikreto talaga ng ano to eh, napaka-crucial yung time nung magpo-point ka na, dahil wala ka nang panahon pa mag-ano eh. Dahil ipapait mo na siya eh. Kaya mga 3 days pa lang, planuhin nyo kaagad kung paano nyo i-point ng maayos na wala kayong makaligtaan. Ang timing talaga nun guys, pag-control ng moisture para hindi kayo magkamali. Sa 4 days before fight pa lang, dapat talaga mag-i-electrolyte ka para hindi siya ma-overdry. Dahil ang electrolyte, pag stop mo nun, dapat mag-stop ka ng at least 40 hours before fight, dun mo i-stop yun. Ngayon, dapat
ang maipon niyang electrolyte sa katawan, since na kukontrolin mo yung tubig niya, kukontrolin mo yung moisture niya, ang intake nung tubig niya ay kumbaga konti na lang dahil ita-timing mo Ngayon, once na hindi ka mag-electrolyte, hindi niya ma-hold yung moisture sa katawan niya ang iba kasi yung na-hold niyo yung moisture niya dun lang sa mga bituka niya Iba din yung na-hold niyo yung moisture niya sa buong katawan niya, pati sa mga balahibo niya. Ang mag-ano nun guys, parang ang makatulong sa parang ma-hydrated ng maayos, pati kaugatan niya, yung pati buong balahibo niya, yung pagka-shiny niya ay may moisture. Pag hipo nung handler mo niyan, mayroon talagang magaling maghipo Hindi lahat ng mahilig sa manok, hindi lahat ng marunong sa manok alam paano ang hipo. Mayroon talagang yung sinasabi ko na may third eye. Ito na hipo, talagang ang palo nito andun ang 100% na palo Ganon yun Kaya nga mayroon talagang magaling na handler. Yun yung sinasabi ko na may lamang talaga ang may alam. Kaya nga guys, dapat talaga alam nyo ano talaga ang nasa likod nung pagpo-point. Hindi kasi iisa lang ang titingnan mo Pag ako ang magpo-point ng manok, hindi lang dun sa pointing pa ang preparation ko Doon pa lang sa conditioning, kinukondisyon ko siya para doon sa pag-point ko, ito yung makukuha kong power. Dahil sa lahat ng vitamins guys, ganito sikreto kasi ito Lahat ng vitamins, pag gagawa ako pag mag-fight ako ng derby, lahat ng vitamins guys, hindi ko ginawa lang yun na ito yung ipapainom ko, ito yung i-inject ko. Dahil sinabi nung kahit kanino, hindi. Lahat ng ginamit kong vitamins, inalam ko kung ano ba talaga ito, kung para saan to, kung ano ang maidudulot nito, at saka pinaka-importante sa lahat, pag i-apply ko to sa manok, kailan ang pinaka magiging maximum duration niya na mailagay ko siya sa manok at saka mag-iipekto siya sa manok. Malalim kasi yung ibig kong sabihin Kaya i-analyze nyo guys. Ganito. Ang ibig kong sabihin, pag mag-ano tayo ng isang example lang ng isang i-apply nyo na vitamins ng manok. Kung itong tabletas na to, for example tabletas, pag-apply ko nito, ilang araw, ilan ang duration, kung weeks ba o months ba, bago siya makakreate ng energy, at saka paghinto ko nung ilang araw, yun bang buong na ibigay ko sa manok, kailan siya magiging parang sasabog ba, dun siya magiging magpipik. Lahat yon, alamin mo yon. Lahat ng binigay mo sa manok, kailangan kung nakikita mong ito pag 3 days before fight na last na bigay ko sa kanya, simula nung pag-umpisa halimbawa ng conditioning mo, ito weekly pagka-apply or pagka 3 days before fight, himinto ako dito, pagka nandun na sa fight day, doon siya magpipik. Kung injectable din,
ano ang pinaka last injection ko, kailan ang peak nung injectable ko. Ganon yun eh. Hindi ang pointing guys, hindi lang isang side. Pag mag-apply ka ng injectable, kung kailan siya magiging peak ang epekto. Ganon yun. Kaya, analysis yun eh. Kaya lahat, dapat talaga magtutugma dun sa day fight mo kung kailan ang expected mo na laban ng manok mo. Kung halimbawa, i-analyze mo, mag-umpisa ang derby, alauna. Dapat, alauna, kahit maipight ko tong manok ko, hanggang alas 12, dapat nasa 100% ang power ng manok ko. Ganon ang paggawa ng pointing guys. Hindi isang side lang. Hindi ko alam kung bakit yun lang ang ina-analyze. Parang sineshare nung iba na ang pointing ay ganun lang. Hindi ang pointing, buong analysis nun na mag-sharp yung manok mo sa oras ng ganito. Lahat yun, balikan mo yun, lahat nung in-apply mong mga injectable, lahat ng vitamins, dapat talaga dun siya sasabog sa oras ng duration ng derby. Ganon yun guys. Hindi yung isang lang ang i-analyze nyo sa pointing. Dahil magtatanong kayo, bakit hindi kaya yun? Hindi naman nag 100% yung kung gagraduhan mo ng GIS, hindi naman GIS yung grado eh. Parang 7 lang eh. Parang ganun ba? Dahil yun guys, hindi nyo inanalyze. Hindi nyo ginawan ng buong analysis eh. Kahit nga, doon pa lang sa pag-submit nyo ng timbang, doon pa lang, dapat talaga alam nyo pag-control ng moisture, alam nyo paano ang losaw ng manok. Guys, kahit sa seminar, hindi lahat sinishare. Part lang yon ng knowledge nila. Sinare nila kung ano yung ginawa nila. Pag iba na naman ang magsishare ng idea, iba na naman ang malilito ka eh. Dapat talaga guys, meron kang alam na sarili mong analysis. Kaya sinabi ko sa inyo guys ito, para principle kasi ito eh. Hindi to ginawan ko kayo ng program na step by step. Dahil pag yan ang ibibigay ko sa inyo, once na merong kunting diferensya dun sa actual nyo ng paggawa, hindi nyo alam paano kalikutin eh. Hindi nyo alam paano gawan ng medios eh. Yung parang gawan ng paano kaya to? Hindi naman sinabi dun sa program eh. Na ma-encounter ko tong ganitong. Pero pag alam mo ang principle guys, alam mo ang alam mo ang function nung kumbaga, kilala mo kung alam mo, ganito talaga. Ganito ang manok. Pag magutom ang manok, magpo-point siya. Kukumbine ko lang yung paano ko i-combo yung pag-control ko ng moisture na meron akong magandang hipo habang ang mga manok ko ay nagpo-point. Pero guys, ang combination kasi nun, hindi mo magawa. Yung sinabi ko sa inyo na pag hindi mo nyo na i-prepare, wala din. Wala din yung pointing nyo, nakasalalay ang pointing doon sa preparation. Yung sinabi ko sa inyo na, pag 10% lang ang ginawa nyo sa preparation nyo, ang makukuha niyang power, 10% lang din. Dahil doon siya nakasalalay eh. Para bang binigyan ka ng pang-grocery ng nanay mo, G's lang ang binigay, ang maibili mo, G's lang din. Pero ang binigyan ka ng nanay mo ng 90 ang mabili mo. Dahil 90 ang dala-dala nung Kumbaga nandoon sa buong katawan ng manok mo eh. Pag-prepare mo. Ganun. Kaya guys,
i-share ko na rin sa inyo na dapat alam nyo pa, dahil kadalasan sa derby guys, napakadaming magagaling na kuno, magagaling na daw sila sa manok, napakayabang sa sabungan, pero pagdating pag-reweigh ng manok, bad weight. Bakit? Dahil iniisip lang nila, niyayabang lang nila na matagal na sila sa manok, magaling na sila sa handling. Pero hindi nila alam guys kung paano talaga gawan mo kasi ng pinaka-analysis yung conditioning mo, program. Guys, ang manok, for your information, ang normal, para hindi kayo mabad weight, ang normal na lusaw ng manok per hour ay 5 grams. Sa araw yon. Normal yun naka-cord, naka-prepare, naka-condition. Pag sa gabi, 2.86 grams per hour. Para hindi ka mawala dun sa diskarte mo, para kung malapit na yung fight mo, hindi ka mababad weight. Yung target mo na sinubmit mo na ito dapat ang fighting weight ko. Dapat ito ang matarget ko. Dapat ma-0-0 dito para ang gusto kong fighting weight ng manok ko ay ito. Pag mag-keep na kayo guys, take note 5 at saka ay 4 point pala. Pag araw 5, pag gabi 2.86. Pag mag-keep na kayo guys, lalo na pag mag-submit na kayo ng weight, kinontrol nyo na ng moisture, nag-control na kayo ng tubig. Ang lusaw na lang nun sa araw 4.38. Ngayon, paggabi, ang lusaw niya 2.5. Kaya isama niyo yun pag monitor na ito na lang, halimbawa malapit na yung fight mo mga alas 10. Ngayon, alas 5 na ngayon. Ang pagkwenta mo ng lusaw niya, kung daytime pa, 4.38 instead na 5. At saka paggabi na, ang kwenta nyo guys, 2.5 na lang instead na 2.86 sa hindi pa kayo nag-control ng moisture. Para makuha nyo talaga ang fighting weight ng manok nyo. Dahil kinontrol nyo ng tubig, kinontrol nyo ng pagkain, para yung oras ng pag-reweigh ng manok nyo, nakukuha nyo talaga na hindi kayo na masyadong mababa ang timbang ng manok nyo, at saka hindi rin bad weight na lagpas sa doon sa plus and minus 35. Kaya ngayon, doon mo, ang computation mo doon, wag nyong i-disregard yan guys. Madami ang magagaling kuno sa manok, pero bad weight. Makikita mo kaagad na, sabi magaling. Pero bayad ng bad weight . Galit yung may-ari. Galit yung dahil ang handler mo hindi daw na i-monitor yung Dahil nagyayabang . Kampante na ang computation niya lusaw ng manok
5 pa rin eh. Hindi ganon yun guys. Dahil nakadepende yun sa paglagay mo sa keeping pin dun sa sabungan. Pag araw, siyempre ang manok, gising yun. Dahil araw eh, kahit tinabunan mo pa, alam niya eh. Pag gabi, alam din niya. Ang katawan ng manok, matik yun. Ibon yun eh. Kumbaga, may instinct yun. Alam niya kung araw o gabi, alam niya eh. Alam ng katawan niya eh. Dahil may body clock yun, wala silang relo eh. Matik yun, alam ng katawan kung anong i-digest niya. Nakadesign yun guys. Sama din sa sinabi ko na para hindi kayo malito or para din malaman nyo kung ano talaga ang behind ng pointing na sinasabi nila ganito ipa-empty lang ang manok. Hindi ganon yun. Ang para malaman nyo ang manok dahil ibon siya, nakadesign yun na matik na umaandar ang adrenaline nung ibon once yung mga pagkain na paubos na sa nila sa butse doon sa balon-balonan nila. Once na ganun yun, na may system yun sila eh. Na once na paubos na, umaandar yung adrenaline. Yung iniisip nung ibon, ng manok, yung katawan niya, mag-energize yun lahat. Sharp ang paningin, sharp ang pangdinig, ang katawan napakaliksi. Kaya pag makita mo yung gutom na manok, pag kumakahig, akala mo parang parang naka-remote control eh. Parang napaka-speed ba? Dahil doon sa adrenaline yun. Dahil system ng manok yun. Nasa kanya yun, naka-design. Naka-built-in yun sa katawan ng manok. Kaya kung alam nyo na ganito pala, alam nyo na paano nyo kalikutin ang manok nyo. Kaya doon lang guys. At least may natutunan kayo sa video ko. Sana kung gusto nyong may maano doon sa ibang topic pa sa manok, abangan nyo sa next video ko. Sana may malaking maitulong. Doon din sa previous na video ko guys. Yun sa dalawang video ko, malaki ang ang maitulong nyo. Maitulong ko doon kung marinig nyo yun, makita nyo yun. Lahat nung tungkol sa manok guys. Sana marami akong maitulong sa mga bago, medyo matagal na at saka matagal na sa manok. Guys, hindi lahat ng alam natin alam ng iba. Hindi din lahat ng alam ng iba alam natin. Kaya kung open-minded ka guys, kahit napakatagal ka na sa manok, may-improve yung idea mo, may-improve yung talino mo, may-improve yung kaalaman mo. Pwede mong makakuha ka ng para ma-improve yung system nung conditioning mo, nung pointing mo, nung yung diskarte mo sa manok. Sana may maitulong ako guys. Dahil gusto ko talagang ma-share kung ano talaga ang nasa likod nung pointing. Salamat guys. Have a nice day. Siya nga pala, baka nagtaka kayo, sino kaya tong taong to lagi na lang nagsishare ng Guys, nandito ako sa Europe. Ang project namin dito ay highway na may 50 bridge at saka may 2 portal na tunnel na almost 2 kilometers ang haba. Nasa Italian company ako guys. Nung bago ako nila hinire, project manager ako sa Pinas.
at least baka sabihin nyo na sino kaya to, parang mukhang ano to mukhang karpintero to tapos nagsishare ng manok ganon. Guys, pasensya na. Sana maintindihan nyo ako kung bakit. Ang sa akin lang, gusto ko lang makatulong sa mga sabongero. Salamat guys. Have a nice day. Mabuhay ang sabongero. At buona giornata. Have a nice day yun guys. Ciao. Bye-bye.